Hello, kamusta at welcome back sa aking channel, Tahimik. Hindi yung katahimikang awkward na parang may tampuhan. Hindi rin yung katahimikang may galit na kinikimkim. Kundi yung katahimikan na pinili mo kasi napagod ka na magpaliwanag sa mga taong hindi naman talaga nakikinig. Napansin mo ba yon? Habang tumatanda tayo, mas kumukonti yung sinasabi natin. Hindi dahil wala na tayong opinyon, kundi dahil natuto na tayong piliin kung kanino tayo magsasalita. At kung kailan mas mabuting manahimik na lang. Siguro naranasan mo na to. Yung dati, konting kibot, share agad. Problema sa bahay, sa trabaho, sa relasyon, lahat alam ng barkada, kapitbahay. Minsan, pati hindi mo naman talaga ka-close. Tapos one day, bigla kang natauhan. Parang may pumutok na ilaw sa ulo mo. Na-realize mo, sandali lang, bakit parang mas gumagaan ako kapag hindi ako nagsasalita? Bakit parang mas payapa kapag hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa lahat? Doon nagsisimula ang usapan natin ngayon. Kapag ang katahimikan ay desisyon, hindi ito tungkol sa pagiging suplado. Hindi rin ito tungkol sa paglayo sa mundo. Ang katahimikan na pag-uusapan natin ay yung tahimik na may tapang. Yung hindi ka na reactive. Yung hindi ka na basta-basta nahahatak sa drama. Yung marunong kang magsabi ng okay lang kahit may gusto kang ipaliwanag. Kasi alam mong hindi lahat ng laban kailangang ipanalo sa salita. Para sa mga nasa gitna na ng buhay o kahit sino na napagod na sa ingay ng mundo, mahalaga tong topic na to. Kasi sa edad na to, hindi na tayo naghahanap ng validation sa dami ng likes o sa dami ng kakampi. Ang hinahanap natin, kapayapaan, tahimik na umaga, mahimbing na tulog, at relasyon na hindi kailangang ipilit. At minsan, ang unang hakbang papunta doon ay ang manahimik hindi dahil mahina ka, kundi dahil malinaw ka na mag-isip. May isang simpleng katotohanan na madalas nating makalimutan. Hindi lahat ng tanong ay kailangan ng sagot. Hindi lahat ng parinig ay kailangan ng patama pabalik. At hindi lahat ng maling akala tungkol sa iyo ay responsibilidad mong ituwid. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot. Kasi sa katahimikan, lumalabas kung sino ang tunay na may pakialam at sino ang gusto lang ng reaksyon. Isipin mo yung mga pagkakataong pinatulan mo ang tsismis. Yung nag-explain ka ng nag-explain, pero imbes na luminaw, lalo lang gumulo. Parang buhangin sa kamay habang mas hinahawakan mo, mas dumudulas. May mga tao talagang hindi naghahanap ng katotohanan. Naghahanap lang sila ng kwento. At kapag ganon, kahit anong linaw ng paliwanag mo, hindi pa rin sapat. Kaya minsan, ang pinakamatalinong galaw ay umatras, manahimik, at hayaan silang mapagod kakahula. Ang katahimikan kapag pinili mo, nagiging proteksyon. Parang bakod sa sarili mong isipan. Hindi lahat pwedeng pumasok. Hindi lahat may access sa emosyon mo. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil natuto ka ng mag-ingat. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng ngiti ay may magandang intensyon. Hindi lahat ng kamusta ay may malasakit. At hindi lahat ng nakikinig ay kakampi mo. May mga pagkakataon din na kapag tahimik ka, doon mas lumalabas ang tunay na ugali ng iba. Kapag hindi ka na nagbibigay ng kwento, sila na mismo ang gagawa. Kapag hindi ka na nagre-react, sila ang maiinis. At doon mo makikita sino ang sanay sa presensya mo at sino ang umaasa lang sa reaksyon mo. Tahimik ka lang, pero ang daming nabubunyag. At alam mo kung ano pa ang maganda sa katahimikan. Binibigyan ka nito ng oras para makinig sa sarili mo. Hindi sa ingay ng opinyon ng iba, kundi sa sarili mong boses. Yung maliit na boses sa loob na matagal mo nang hindi naririnig kasi abala ka sa pagpapaliwanag ng side mo sa mundo. Kapag tahimik ka, dun ka nagkakaroon ng espasyo para magtanong, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Anong laban ang worth it? Sino ba ang gusto kong kasama sa buhay ko? May mga desisyon na mas malinaw kapag tahimik ka. Mas ramdam mo kung kailan ka ginagamit, kung kailan ka minamaliit, at kung kailan ka nire-respeto. Kasi kapag hindi ka nagsasalita, mas nakikinig ka. Nakikinig sa tono, sa kilos, sa consistency. Hindi lang sa salita. At doon mo marerealize na maraming tao ang magaling magsalita, pero kakaunti ang marunong tumupad. Hindi madali ang manahimik lalo na kung sanay kang ipaglaban ang sarili mo. Pero may maturity sa pagpili ng laban.
Parang ganito yan kung araw-araw kang sumisigaw, mauubos ang boses mo. Pero kung pipiliin mo lang magsalita kapag may saysay, mas may bigat ang bawat salita. Ganun din sa buhay. Kapag hindi ka na basta-basta naglalabas ng emosyon, mas nagiging buo ka. At oo, may mga taong mag-iisip na nagbago ka. Sasabihin nila, dati madaldal ka, ngayon tahimik ka na. Hayaan mo. Hindi lahat ng pagbabago kailangan ipaliwanag. Hindi lahat ng growth kailangan i-announce. May mga bagay na mas maganda kapag tahimik na lang na nangyayari tulad ng paghilom, pag-unlad at pagbitaw sa mga bagay na hindi na aligned sa'yo. Sa puntong to ng usapan natin, gusto kong itanong sa'yo ng direkta. Kailan ka huling nanahimik hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil pinili mong protektahan ang sarili mo? Kailan mo huling piniling hindi pumatol, kahit kaya mo? Kung matagal na, okay lang. Hindi ito exam. Paalala lang to na may kapangyarihan ka sa kung paano ka magre-respond sa mundo. Habang nagpapatuloy ang kwentuhan natin, mas lalalim pa tong ideya ng katahimikan bilang desisyon. Hindi lang siya about sa hindi pagsasalita, kundi sa kung paano ka kumikilos, pumipili, at naglalakad palayo sa mga bagay na hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Dahil sa huli, ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Minsan, tahimik lang siya pero matatag. May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang katahimikan bilang desisyon, at kadalasan dito tayo natatamaan. Kapag tahimik ka, napipilitan kang harapin ang sarili mo. Walang takbuhan. Walang ingay na pwedeng pagtaguan. At minsan, dun tayo natatakot. Kasi mas madali talagang magsalita tungkol sa problema ng iba kaysa umamin na may kailangan ka ring ayusin sa loob mo. Aminin natin, may mga panahon sa buhay na masyado tayong busy kakadepensa ng sarili natin sa mundo, pero nakalimutan na nating kausapin ang sarili natin ng tapat. Tahimik ka nga sa labas, pero maingay sa loob. Ang daming tanong, ang daming what if, ang daming sana, pero dahan-dahan, kapag pinili mong manahimik hindi lang sa ibang tao kundi pati sa sarili mong excuses, doon ka magsisimulang luminaw. Kapag tahimik ka, mas ramdam mo kung pagod ka na pala. Hindi yung pagod na inaantok lang, kundi yung pagod na sawa ka na sa paulit-ulit na cycle. Parehong issue, parehong tao, parehong ending. Tahimik ka, tapos bigla mong maiisip, ganito na lang ba palagi? At doon pumapasok ang isa sa pinakamahalagang epekto ng katahimikan, nagiging honest ka sa sarili mo. Hindi lahat ng relasyon kailangang ayusin. Hindi lahat ng misunderstanding kailangang i-clarify. May mga tao talagang hindi ka makakaintindi kahit anong paliwanag mo. At okay lang yun. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang hindi maintindihan ng lahat. Kapag tahimik ka, unti-unti mong tinatanggap na hindi mo kontrolado ang isip ng iba. Pero kontrolado mo kung gaano sila kalakas sa buhay mo. May mga pagkakataon din na ang katahimikan ay parang salamin. Kapag hindi ka na nagsasalita, makikita mo kung sino ang lalapit pa rin. Sino ang mangangamusta hindi dahil may kailangan, kundi dahil tunay. At sino ang mawawala kapag wala ka nang maibigay na kwento, drama o emosyon. Masakit minsan, oo, pero totoo. At mas okay nang masaktan sa katotohanan kaysa aliwin ng peking presensya. Dito rin pumapasok yung ideya na hindi lahat ng opinyon ay kailangan mong dalhin. Kapag tahimik ka, mas nagiging mapili ka sa pinapapasok mo sa isip mo. Hindi ka na basta-basta naaapektuhan ng sabi-sabi. Hindi ka na madaling matumba ng isang komento. Kasi alam mo na kung sino ka at mas mahalaga na yon kaysa sa approval ng iba. May mga taong kapag hindi ka na nagre-react, iisipin nilang nanalo sila. Hayaan mo sila. Hindi lahat ng panalo ay sukatan ng katahimikan. Minsan, ang totoong panalo ay yung hindi ka na napupuyat kakaisip, hindi ka na kinakabahan tuwing may sasabihin sila, at hindi ka na nag-a-adjust ng sarili mo para lang tanggapin ka. Tahimik ka, pero payapa ka. At malaking bagay yon. Habang tumatagal, mapapansin mo ring nagbabago ang paraan mo ng pakikipag-usap. Hindi ka na basta nagkukwento para lang may masabi. Kapag nagsalita ka, may laman, may direksyon, may limitasyon. Hindi mo na ibinubuhos ang buong puso mo sa kahit sino. At hindi ito pagiging malamig. Ito ay pagiging marunong. Ang katahimikan din ay nagtuturo sa iyo ng patience. Hindi agad-agad, hindi padalos-dalos. Kapag may nang trigger sa iyo, dati baka sagot ka agad.
Post agad, patama agad. Ngayon, hihinga ka muna. Matatawa ka minsan. Minsan sasabihin mo sa sarili mo, hindi na to worth it. At sa simpleng desisyong yon, nakaiwas ka na sa stress na dati ay ilang araw mong dala. May isa pang bagay na napapansin kapag pinili mo ang katahimikan nagiging malinaw kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Hindi yung gusto ng pamilya, ng barkada, ng lipunan, kundi yung gusto mo kapag ikaw na lang mag-isa. Tahimik, walang ingay, walang pressure. At doon mo mararamdaman kung alin ang nagpapagaan ng loob mo at alin ang pabigat lang. Hindi ibig sabihin na habang buhay ka ng tahimik, may mga taong deserving ng boses mo, may mga laban na kailangan talagang ipaglaban, pero ang kaibahan ngayon, pinipili mo na, hindi ka nasunog baga sa lahat, may discernment na, may boundaries na. At yun ang isa sa pinakamalinaw na senyales ng emotional maturity. Habang nagpapatuloy ang kwento natin, mas lalalim pa ang usapan tungkol sa kung paano nagiging lakas ang katahimikan, lalo na sa mga panahong pakiramdam mo ay ikaw lang ang may alam ng pinagdadaanan mo. Kasi minsan, hindi kailangan ng madaming salita para maghilom. Kailangan lang ng tamang katahimikan sa tamang oras para sa tamang dahilan. May mga sandali talaga sa buhay na mapapansin mo, hindi dahil tumahimik ka ay mahina ka na. Sa totoo lang, mas tumibay ka. Kasi ang katahimikan na pinili mo ay galing sa pag-unawa, hindi sa takot. Galing sa karanasan, hindi sa kawalan ng boses. Parang puno yan na matagal nang tinatamaan ng bagyo. Hindi na siya sumasabay sa ihip ng hangin. Nakatayo na lang siya, tahimik, pero malalim ang ugat. Kapag ang katahimikan ay desisyon, nagbabago rin ang paraan mo ng pagtingin sa sarili mo. Hindi ka na masyadong harsh. Hindi ka na laging may kailangang patunayan. Dati, konting puna lang, nasasaktan ka na. Ngayon, maririnig mo, pero hindi na lahat pumapasok. Parang may filter na. At alam mo kung bakit. Kasi mas kilala mo na ang sarili mo kaysa dati. At kapag kilala mo na ang sarili mo, hindi ka na madaling igalaw ng opinyon ng iba. May mga pagkakataon din na ang katahimikan ay anyo ng respeto. Hindi lang respeto sa iba, kundi respeto sa sarili mo. Hindi mo na binababa ang sarili mo para lang ipaliwanag ang worth mo sa mga taong sarado naman ang isip. Hindi mo na hinahabol ang atensyon ng mga taong hindi kayang suklian ang effort mo. Tahimik ka, pero buo ka. At bihira yun sa panahon ngayon. Sa katahimikan mo rin matututunan ang isang mahalagang aral, hindi lahat ng tao sasabay sa growth mo. May mga maiiwan. May mga magbabago ang trato. May mga mawawala ng hindi nagpapaalam. At masakit, oo. Pero hindi lahat ng umaalis ay kawalan. May iba naglilinis lang ng espasyo para sa mas tama. Kapag tahimik ka na, mas nagiging malinaw kung sino ang gusto mong makasama. Hindi na yung laging maingay, laging may issue, laging may reklamo. Mas hinahanap mo na yung payapang presensya. Yung pwedeng tumahimik kasama pero hindi awkward. Yung kahit walang usapan, buo pa rin ang koneksyon. Kasi doon mo mararamdaman na hindi mo kailangang mag-perform para tanggapin. May kakaibang ginhawa kapag natutunan mong hindi lahat kailangang sagutin. Hindi lahat kailangang i-explain at hindi lahat kailangang patulan. Parang binawasan mo ang bigat ng dala mo sa araw-araw. Mas magaan gumising, mas malinaw mag-isip, at mas totoo kang nabubuhay hindi para sa reaksyon ng iba, kundi para sa kapayapaan mo. At kung may isang bagay na gusto kong iwan sa iyo sa puntong ito ng kwentuhan natin, ito yon. Ang katahimikan ay hindi pagtakas. Isa itong pagpili. Pagpiling protektahan ang energy mo. Pagpiling huwag sayangin ang oras mo sa mga bagay na hindi naman magdadagdag ng halaga sa buhay mo. At pagpiling maging tapat sa sarili mo kahit hindi lahat maiintindihan yon. Kung minsan, mapapaisip ka rin, tama ba to? Dapat ba akong magsalita? At walang masamang tanong doon. Ang mahalaga, bago ka magsalita, itanong mo muna sa sarili mo. Makakatulong ba? Makakapagpagaan ba? O makakadagdag lang sa ingay? Kapag hindi malinaw ang sagot, okay lang manahimik muna. Hindi ka nahuhuli. Nag-iingat ka lang. Sa katahimikan, mas nagiging intentional ka sa oras mo, sa salita mo, sa taong pinapapasok mo sa buhay mo. At habang tumatagal, mapapansin mo na mas bihira ka ng madala sa emosyon ng iba. Mas anchored ka na, mas grounded, at mas payapa. Kung nakaabot ka dito at may parte sa sinabi ko na tumama sa iyo,
Malamang may pinagdadaanan ka rin na hindi mo na lang sinasabi. At gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang tahimik na lumalaban, tahimik na naghihil, tahimik na lumalayo sa mga bagay na sumasakit na. At valid yon. At kung gusto mo, pwede mong i-share sa comments kung kailan mo piniling manahimik kahit mahirap at ano ang natutunan mo doon. Baka sa kwento mo, may ibang makakuha ng lakas ng loob. At kung naramdaman mong may saysay ang usapan natin, i-like mo na rin ang video at mag-subscribe ka sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan na ganito totoo, tahimik, pero may lalim. Sa huli, tandaan mo ito. Hindi nasusukat ang lakas sa dami ng salita. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang piliing manahimik at maglakad palayo sa ingay. Patuloy ka lang. Dahan-dahan. Tahimik man pero sigurado. At magtiwala ka. Kapag pinili mo ang kapayapaan, hindi ka kailanman talo. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.